Start now. Okay. Before we start the opening prayer, let me just give you the verse na actually ito yung verse na yung unang na-memorize ng anak ko. Na-memorize niya pa to una kaysa sa akin. So it's about thankfulness, the attitude of gratitude. So, Psalm 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us. And we are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. So it's all about the attitude of gratitude. So today morning, I learned something. That every time I wake up, every time I sleep, I always thank God. So, there are 5 things that I thank Him. So, actually, I got it from another pastor na ito yung sinabi niya. So, 5 things first is God. We always thank God for everything that He did to us sa buhay natin. So, I spent 35 years of my life and I'm still here. So, there's also yung acronym na POEP, which is people, opportunities, experience, and things. So I thank people, all the people that came to my life, to our life, we thank them. Somehow, they shape us kung ano tayo ngayon. Then experience. Experience is, I'm thankful sa Logos Church. I'm able to experience here. Nakakatayo ako ngayon, na hindi na kinakamahan, konti na lang. So it's a wonderful experience. And praising God, na hindi nahihiya, it's really a wonderful experience. Amen. Amen? So the things, all the things that we receive, sobrang dami nung na-receive natin na bagay na if you will compare sa ibang tao or titignan mo yung ibang tao is sobrang blessed tayo ngayon. We have all the dress, we have the nice dress, see, the pants, kung titignan mo yung iba lahat, bago pa yung damit nila. So, sobrang thankful tayo doon sa things. And of course, the people. People in the church, our friends. See, one of the people that I thank is, of course, my wife. I have a very understanding wife. So, it's really a big thankful to that. So, 5 things. God, people, opportunities, experience, and things. Amen? Amen. Okay, let's start for the opening prayer. Bumabati po ako sa inyo sa ating pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Nakatahimik. Ang lalaki kasi nasa gitna. Hindi kayo nagkakalit dyan. Ako po si Daniel Bidote, pinsang buo ni Juan de la Cruz. Napakasaya po ng araw na ito ngayon ng mga pag-isip ko, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo, sa pagkakataon ito. Ako sana muli namin makita o maranasan, Panginoon, maging saksi kami sa isang tali sa ating team ng ating kapila. Nagpapasalamat din po ako sapagkat kayo ay nakita ko, kahit hindi ko po kayo kilala. Tanda lang po ninyo, Juan de la Cruz, Daniel Bidote ang pangalan ko. May mga pangyayari po sa ating buhay na ito po yung tumama po sa ating buhay. Para po ito ay patungkol sa ikakasal. Dito pa sila ngayon. Brother rin po at sa Sister Rica. Ganito po, bago po tayo manalangin, ganito po sinasabi sa Biblia. Ephesians chapter 5 verses 21. At ang sumusunod, wives, submit to your husband as to the Lord. Yan ang unang-unang palituntunin ng duhain ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Hindi yung sa inyong mga asawa, kundi sa inyong asawa. For the husband is the head of the wife, so also Christ is the head of the church,
and He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband and everything. So kailangan po natin kailangan yung mga babae na magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Ito naman para po sa mga lalaki. Husbands, love your wives. Wow. Kung nakangiting babae, di ba kayo iniibig ng mga asawa nyo? Husband, love your wives just as Christ has loved the church and gave Himself for her. He might sanctify and cleanse for her with the washing of the water by the word. So, ibig sabihin, itong pag-iisang dibdib ni Rika at out of the Bundesdark, the mouth speaks. Yung gawain nito ay talagang itinakda ng Panginoon Diyos. So, husbands ought to love their own wives so that as their own bodies. He who loves his wife, love himself. Ibig sabihin, tayong mga lalaki, mahalin natin ang asawa, ating mga asawa. Mga lalaki, mahalin natin ating mga asawa. Mga nag-amen ah. Kasi kung paano daw natin minamahal ang ating mga asawa, ganun din natin minamahal ang ating sarili. O ibalagay natin vice versa. Kung minamahal natin ating mga sarili, dapat mahalin din natin ating mga asawa. For we are members of His body, His flesh, and His bones. Nevertheless, each one of you in particular should love his own wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. So, ibig sabihin, merong give and take. Babae, ibigin niyo inyong mga asawa. Lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Magtulungan, magbigayan. Gawin nating himlo ang ginawa ng Panginoon Kristo sa ating buhay. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo. Dakilang Diyos, at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa isang magdamag ng masarap na paghimbing ng pagtulog ang pahingat niyo po sa amin habang kami nagtulog. Salamat din po, Diyos, sa lahat ng tinatangkilik namin. Salamat po sa aming trabaho. Salamat po, Panginoon, sa panibagong hininga ng aming buhay. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa araw na ito kung saan masaksihan namin, Panginoon, pag-isang dibdib ng aming mga kapatid, ng aming kapatiran po, Panginoon Diyos. Panginoon, tulungan, kaawaan, kahabagay po kami, pagkawalan po kami, Panginoon Diyos, sa kasalanan ng aming naisip, salita at nagawa. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po magpala sa lahat ng lingkod, manggagawa at gamitin niyo po sa inyong kapasan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang gawain ito na kung saan, Panginoon, dalangin namin ang gabay, patnubay at pagtanglaw ng banal na Espiritu. Panginoon, namin po itinataas sa inyo si Rika at si Brother po yung Panginoon. Kayo po magpala sa kanila, ihanda niyo po ang magandang kinabukasan nila. Tulungan niyo po sila, banal na Espiritu, na gawin nilang sentro ng kanilang buhay, ang kanilang saligang panulukang saligan, ang kanilang saligan ng buhay, Panginoon, ay ang Panginoon sa Kristo. At ang kanilang pinag-usapan, Panginoon Diyos, ay ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pagpalayo rin po sila, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na malayo at malapit sa aming piling. Muli, Panginoon, taos puso po kami nagpapasalamat sa mga binibigay niyo pong mga pagkakataon sa amin. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan po namin, Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Okay, manatili po tayong nakatayo. Dahil ngayon ay it's time to praise the Lord. Wedding or no wedding? Amen ba tayo, no? Amen. Kasal o walang kasal? Pupurihin natin ang ating Diyos na buhay. Amen.